Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga unupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga unupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay mapapakinggan pagsapit po ng alas 11 ng gabi dito po sa ating FB Live.
At gaya ng dati mga kaibigan, mag-aanyaya po tayo sa ating pong pagtatanghal, natatampukan ng mga pagtalakay sa mga mahahalagang issue na ating pong pag-uusapan ngayong gabi. Meron pong mahigit 100 na kababayan natin ang na-stranded sa, o hindi, stranded. Ito ho'y sa Ninoy Aquino International Airport, mga kaibigan. At may ilang araw na doon sila natutulog sa ilalim ng tulay. Hindi ho sa loob ng airport, sa labas ng airport. Natutulog sila ron sa baldosa, sa karsada, sapagkat walang mga flight na pinapayagan na, ano ba yan, di ba meron na hong advisory na merong mga pagbiyahe na ang mga airline, pero sila po ay nando doon at nakabilad sa araw. At sa gabi naman, lalo ngayon, umuulan po, inabot na sila ng ulan doon. Ilang araw na raw po na yung mga OFW, yung iba OFW, mga pauwi sa probinsya, doon ho natutulog. Dito makikita ninyo ang suma total sa lahat po ng mga nangyayari na ginagawa o walang ginagawa. Hindi natin malaman kung may ginagawa o walang ginagawa. Ang ating mga nasa pamahalaan para maging maayos ang takbo ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Nakita ninyo yung mga pauwi, hindi na makabalik sa kanilang bahay. Hindi nila alam kung kailan pa sila makakabalik. Kasi walang sistema. Wala hong sistema. Yan ho ang lahat ng sangay ng pamahalaan. Maging yung mga namumuno sa IATF, yung interagency, mga kaibigan, na pabago-bago ang mga patakaran at lalong nahihirapan, nalilito ang mga mamamayan, marami na nga nagugutom, nalilito pa. At pag minalas-malas pa ho, pag pumalpak yung kanila pong mga ipinatutupad na patakaran, tayo pa ang sisisihin o ang publiko pa ho ang merong kasalanan. Meron naman hong 2 inchik. Ito nakakatakot na po mga kaibigan ang presence ng mga genuine inchik dito po sa Pilipinas. Alam ho ba ninyo na dito po sa Angeles, Pampanga, sa Angeles City, mga kaibigan, meron pong nahuli na 2 suspected Chinese kidnappers. At sila po ay napatay habang nakikipagbarilan sa mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Ayan po, ang tanong, bakit po sila may baril? Lahat po ng mga ibinabala natin, mga kaibigan, kung patuloy na babaliwalain ng pamahalaan ang pagdagsa ng mga incheck at yung kanilang mismong questionableng pamamalagi dito sa bansa ng illegal, mga kaibigan, unti-unti na hong nagkakatotoo ang ating mga pangamba. Simula pa lamang kung natatandaan po ninyo na mga sumusubaybay sa ating palatuntunan. Sinabi natin na yan nga, ang krimen, sila ang gumagawa ng krimen dito, nakakadagdag pa sila sa trabaho ng pulis. Imbes na lutasin ng pulis yung mga krimen, abay, karagdagan sila sa pagbibigay ng problema sa ating pong bansa. At hindi lamang yan,
matutupad na rin, mga kaibigan. Ito pong ating pinangangambahan simulat sa pool na sinasabi natin nung una na hindi malayo, dadating ang oras, mga inchik na ang magtatalaga ng mga mamumuno dito sa ating bansa. Tatanong po ninyo, paano mo namang nasabi yan? Hindi ho ba kagabi ay atin pong nabanggit na yung lumabas na balita ngayon. Ito nga ho ang laman ng mga balita ngayon na ito pong ikinababahala ng ilang mga opisyal o dating opisyal sa gobyerno. Nahanap ko, mukhang nawala yata yung ating balita na yun. Itong ating mga dating opisyal na nagsalita na, ikinababahala nila yung tinatawag na sa 2022 election, yung magkakaroon ng tinatawag na Manchurian candidate, mga kaibigan. Ito na ho yun eh. Yung sinasabi natin noon na dadating ang oras ay mga inchik na ang magsasabi o magtatalaga ng mga opisyal sa ating pamahalaan. Yung sabi nga ho sa report, posible magkaroon ng hindi lamang isa, kundi higit sa isa na kung tawagin po ay Manchurian candidate. Ano ba ang ibig sabihin ng Manchurian candidate? Mga kaibigan, sa pagkakaintindi ko po, yaan pong Manchurian candidate, ang kahulugan po niyan ay yung pong kandidato sa isang bansa, isang politiko, nakakandidato sa isang bansa, pero ang kanyang katapatan ay nandun sa dayuhan na sumusuporta sa kanyang pagtakbo. Ayan ho, mga kaibigan, ang ibig sabihin nung Manchurian candidate. Katunayan nagkaroon pa ng pelikula niyan napanood ko rin yun mga kaibigan yung pelikula na yan yun lang ang kahulugan nun. Kasi yung Manchurian ay hinango po yun sa pangalan ng lugar na ngayon lugar sa China. Dating pangalan ng isang malaking lugar sa China. Ang pangalan Manchuria at nung panahon ng digmaan, sinakop din niya ng Hapon yung Manchuria. Pero originally pala, sinauna pang panahon. Mga kaibigan, yung Manchuria ay bahagi ng Korea, ng bansang Korea. So, yun po mga kaibigan. Sandali, hinahanap ko, hindi ko pala na isama yung balita na yan. Tungkol dyan sa Manchurian candidate. Pero, ang sinasabi nga ho, sa ibang balita naman, pati yung mga dito sa 2022 election, ipinapanawagan nitong mga dating opisyal, isa admiral nakalimutan ko yung isa. At si Carpio, itong si dating Justice Antonio Carpio ng Supreme Court. Mga kaibigan, nagsalita rin patungkol po dyan sa pangamba na yan. At iisa ang panawagan nila na dapat seryosohin
ng bawat mamamayang Pilipino. Sapagkat, ang ibig lamang hong sabihin nito, hindi natin pwedeng iasa lamang o ang pagtitiwala natin sa mga kandidato sa 2022. Napakamapanganib na ito, mga kaibigan. Sipin mo dahil dyan popondohan ng inchik itong mga kandidato. Siyempre, mga walang hiya ang politiko dito sa atin ang alam niyan puro katrayduran sa taong bayan, hindi ho ba? Tsaka sa bansa, mapwesto lang sila. Kahit na demonyo pa ang pumondo sa kanila, mga kaibigan, kwan ho yan. Kakagatin. Tatanggapin nila yan. Kapalit ng pagtataksil sa bansa nila at sa kanilang mamamayan. Pero sa kampanya, hindi nila sasabihin yan sigurado. Kaya nangangailangan na ang publiko mismo, ang mga mamamayan mismo, ang dapat na maging vigilant, mga kaibigan. At kinakailangang magsuring mabuti at paghandaang mabuti ngayon pa lamang na medyo matagal-tagal pa nga yung eleksyon, mga 2 taon pa, mga kaibigan, bago yung 2022 eleksyon. Pero ngayon pa lang, ang mensahe nitong kanilang sinasabi, mga kaibigan, ang sinasabi nitong mga opisyal na nagsasalita ngayon na sila'y nababahala dahil nga po sa mga kandidato na hindi lamang isa sa presidential ang sinasabi nila, tinutukoy nila, kung hindi, pwedeng higit pa sa isa ang maging kandidato nila. At ang panawagan nila, mga kaibigan, ay itong mga mamamayan, ang panawagan nila sa mamamayan ay dapat maging vigilant, mga kaibigan, na piliin, yan ang panawagan nila, piliin ang kandidato na maninindigan para sa Pilipinas at hindi po sa kapakanan ng inchik. Ngayon ano pa ba ang iniintay? Di ba ang sinabi ko noon isa na lang naman ang hindi nangyayari ngayon hindi tayo matalinong kasintalino nila Justice Carpio, pero tayo nauna pa nating sinabi yan at ibinabalayan. Hindi tayo naging Supreme Court Justice. Ano ang sabi nila? Ano ang sabi natin? Nung una, isa na lamang ang hindi nangyayari sa pananakop ng China dito sa Pilipinas. Ano na lang yon? Yung ideklara nila na ang Pilipinas ay bahagi na ng China. O di ba kamakailan ikaw pala kapag ka babaybayin mo yung mga karagatan at napadako ka na sa mga isla, mga teritoryo na sinakop ng inchik, diyan sa mga West Philippines na yan. Alam nyo ba yung telepono nyo o radio nyo o telepono? Merong magsasalita na welcome to China. Yan na ho, mga kaibigan. At ito ay pilit na may mga kaugnayan sigurado yan. Kaya itong horror bill gusto nilang maisabatas na yan, mga kaibigan. At naniniwala tayo, eventually, tutuloy nila yan. Sapagkat meron silang purpose Tayo pa ngayon ang palalabasing terorista, imbes na yung mga dayuhan na mananakop dito sa ating bansa. Wala na. Sabi ko nga, di ba, matagal ng panahon nito, mga
ilang buwan na to na sinasabi natin, ibinababala natin na isa na lang ang hindi natutupad. Ha? Kasi nandito na, sabi nga nila, invasion. Invaded na nga ho tayo dahil nandito na sila Hindi naman sila pinaalis. Nakita ninyo ito nangyari ngayon sa Angeles City, mga kaibigan. Akalain ninyo nakipagbarilan sa mga otoridad itong mga kidnapper na inchik. Saan sila kumuha ng baril? Bakit ganun sila kagaling humawak ng baril at bakit nagagawa nilang makipagbarilan sa mga pulis? Yan ang sinasabi natin. Ano ang dahilan? Yan yung pagbawalang bahala na rin ng mga otoridad natin Di ba? Lumalabas, kinunsinti nyo Kita ninyo nangyari. Yung Armed Forces of the Philippines natin, napakawalan silbi ng intelligence pagdating sa mga laban sa mga inchik. Invasion na yan sa katotohanan Ito nangyari sa atin At ang sinasabi ko nga ay inihintay na lang natin. Idideklara nito, itong Pilipinas bahagi na ng China ito. At sila na rin ang maglalagay ng mga uupo sa pamahalaan, mga puppet. Di ba nung panahon ng Hapon nagkaroon din ng presidente. Ginawang puppet hindi naman puppet, kundi talaga wala magagawa, kundi tanggapin niya yon. Dahil gera yun, mga kaibigan, yung si President Laurel. Mga kaibigan. Ngayon, gusto ba nating maulit yun? Mas masahol pa ho ito sa mangyayari. At ngayon, nanganganib na magkaroon pa ng gera. Di ba? Sapagkat si President Trump ay nagbanta na rin. Na hindi na niya, sinasara na niya ang pintuan. Laban dyan sa China, mga kaibigan. At mababasa naman ninyo sa mga balita, dun sa mga nagbabasa, hindi sa mga nagbabasa ng fake news. Dun sa nagbabasa ng balita, international news yan, mga kaibigan, meron ng mga movements ng US Armed Forces dyan sa mga lugar na yan. At yun nga po ang dapat nating isang pagandahan kung sakasakaling hindi man matuloy ang gera at mauna itong eleksyon, mga kaibigan, itong eleksyon, dapat gising ang mamamayan dyan. Hindi natin dapat baliwalain ito sapagkat wala nang magliligtas sa atin kundi ang mamamayan lang mismo. Sa nanganganib na pananakop ng ganap na pananakop ng China dito sa Pilipinas. Kung hindi natin i-educate ang ating sarili, kung hindi natin pag-aaralan ang mga nangyayari sa ginagawa ng mga inchik na yan, na pinapayagan ng ating pamahalaan. Ano pa ba? May magagawa ba tayo kung titingin na lang tayo? Kinakailangan nakahanda tayo na pagdating ng eleksyon, susuriin natin yung mga kandidato at titiyakin natin na yung iboboto natin, hindi yun ang tinatawag na Manchurian candidate. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant.
empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain. Ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ito po ang sabi sa balita. Nakakatakot ito Itong dalawang suspected kidnapper na Tsekwa, mga kaibigan, na nakipagbarilan sa mga otoridad. Ayon daw ho sa unang paulat o ulat na galing po mismo sa PNP Anti-Kidnapping Group, sinasabi po na yung kanilang mga tauhan kasama ang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kanilang namataan ang isang Hyundai Starex sa Forest Park. Ganap na around 9 a.m. yan. Bandang alas 9 ng umaga. At yun daw nasabing sasakyan na yun ay na-identify na ginamit sa nakaraang kidnapping incident ng 3 Chinese nationals. Sa madalit sabi, ito? Talagang itong sasakyang ito ay kasama sa krimen na nangyari, naunang nangyari. So ang ginawa po ng pulis, lumapit po dun sa sasakyan para magtanong. Pero, yung pong mga nakasakay daw doon sa Starex na yon, biglang pinaputukan ang mga pulis. At isang opisyal na nakilalang si Police Captain Diaz, nagtamo po ng sugat, nabaril siya. Habang itong mga suspect po ay napatay naman, mabuti naman. Itong si Diaz po ay isinugod sa ospital para gamutin. Sabi yun ni Ilyasar, Ilyasar na ito, yung general ba ito? To those planning to hold in, iba ng balita ito. Natagpuan po doon sa Hyundai Starex, mga kaibigan, 45, dalawang 45 caliber at isang M4 5.56 caliber. Isipin ninyo, saan galing ang mga armas nitong mga inchik na ito? Iyan ba? Paano ninyong lalabanan yung, kala ko ba yung anti-terror bill ay ginawa laban sa terorista? Hindi ba terrorism ito? Hindi ba dapat alam yan ng mga intelligence community natin, especially ang Armed Forces of the Philippines, na dapat ay nagbabantay sa ating bansa, mga kaibigan. Binabantayan ang kapakanan ng bansa at mamamayan. Bakit wala kayong intelligence na yung mga yan? May mga baril? Hindi ba sa mga nakaraang insidente involving din itong mga Chinese, yung barilan sa Makati,
Di ba? Sa isang restaurant sa Makati, 2 inchik na pinatay nila yung isang kapwa nila inchik, binaril nila rin sa loob ng restaurant. At napakaraming insidente na hinuli ang mga nagtatrabaho sa Pogo at nakunan sila ng mga baril. Ano yan? Nakatingin lang ang Armed Forces of the Philippines? Di ba? Ibig mo sabihin kung dahil merong, halimbawa, yung ginawang anti-terrorism, pababayaan ninyong gumawa sila ng terorismo pagkatapos maglalabas kayo ng batas, anti-terrorist. Tapos ang nanganganib doon sa batas na yun yung mga possible na pwedeng maging biktima ng anti-terrorist bill na yan. At nung mga terorista mismo, isipin ninyo, parehong pinupuntirya dito yung mga walang malay. Hindi ba? At saka, sa pagkakaintindi ko pagka mga ganyan na ang mga dayuhan, illegal pa man din pumasok dito. Wala namang kaukulang mga permisyong mamalagi ng matagal dito at magtrabaho rito, mga kaibigan, alam ko yan, binabantayan niya ng intelligence community kahit sa mga nagdaang panahon, lalo na sa panahon ni Marcos. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, hindi ba? Ngayon lang nangyari yan na ang mga inchik ay pinayagang makapasok dito sa ating bansa na sa pamamagitan ng tinatawag na inimbento nilang pagkakapirahan na visa upon arrival. Sapagkat simulat sa pool, ang polisiya ng ating gobyerno dyan sa mga Chinese, mainland Chinese na yan, ay nasa kategorya sila ng tinatawag na restricted nationality. Kabilang sila sa mga itinuturing na restricted nationality. Yun ang dahilan kung bakit may mga bansa na hindi ka basta-basta makakapasok. Hindi lang naman dito sa atin yun Maging ang ibang bansa nagpapatupad ng mga ganyan. Kinakailangan bago ka makapasok, makakuha ka muna ng visa doon sa port of origin mo. At kaya sila sinasabing restricted nationality, komunistang bansa yan Hindi ba? At yan, sa pagkakatanda natin, pag pumasok sila dito, may nagbabantay sa kanila. Sinusundan sila, 3 araw lang silang pwedeng mamalagi. Halimbawa, nakapasok, may visa, 3 araw lang. Binabantayan sila, may sumusunod sa kanila. At saka yung passport nila, hawak ng mga immigration officers, mga kaibigan. Para hindi sila makatakbo. At para hindi makatakbo, matiyak na hindi sila makakatakas para makapagtago dito upang makapamalagi, sinusundan sila. Merong nagbabantay sa kanila. Ganyan ang patakaran nung araw sa panahon ni Marcos. Mga kaibigan. At nanatili naman yung yung policy na yun maliban nung 2016. Di ba yung unang naupo na Justice Secretary, di ba? Sa kasalukuyang kay President Duterte and his orchestra, di ba? Yun ang gumawa ng visa upon arrival na pinagkakitaan ng limpak-limpak. Ang daming kumita dyan. Di ba? Yan din ang pinagmula ng pastillas issue. Asa na yung pastillas? Wala na. Masayang-masaya na sila. Bakit? May naparusahan ba?
May nademanda ba? Wala. Mga kaibigan. Dito, matatanggal ka, katulad ni Rio, hindi ka kumita. Di ba? Tanggal ka. Bakit ka tatanggalin? Panganib ka sa ginagawa nila eh. Panganib ka sa corruption. Yan ang tandaan ninyo. Ay ako, Sus Mariosep, ilang taon na ho tayo? Ha? Simula nung magkaisip ako, inabot kong administrasyon. Nako, wala hong ganito na administrasyon. Ganito katalamak ang corruption, mga kaibigan. Dito lamang yan. Oh. Dito lamang yan. Meron ba nakulong? Meron ba na demanda kila yung mga gumawa ng anomalya dito? Sige nga. Cesar Montano, Juan Dateo. Asa na yung mga kaso? Ang dami niyan, yung mga may kaso na yan. Dapat may kaso. Nakasuhan ba? Oh. Kaya yung ombudsman, ang sarap ng buhay ng mga tao dyan, walang ginagawa eh. Ha? Kakaingit. Oh. Alam niyo ba na yan si Kuwan pala, yan si Marcoleta? Ba, tumataya pala sa karera yan ng kabayo. Ah, at saka bumibili pala ng loto yan. Tumataya din sa loto. Pambira ka namang Congressman Marcoleta. Ni hindi ka man lamang nagbibigay ng tip. Para na sa ganon, makataya din kami sa karera. At saka sa loto. Oh, yan ang sabi niya eh. Mga kaibigan, ginamit niyang halimbawa doon sa Philippine Depository Receipts, PDR, ng ABS-CBN. Yun daw PDR, ang katumbas daw po noon, yung tumaya ka sa karera. Halimbawa, ikaw yung may pera. Meron ka inutusan. Tapos yung inutusan mo, ang sabi mo sa kanya, tayan mo to 1, 2, 3, 4, 5. Alam niya yung karera, no? Bilib ako kay Marcoleta, Tapos mananalangin ka. Isipin ninyo yan. Tapos daw, pagka daw yun tumama, hindi naman daw yun mapupunta doon sa inutusan mong tumaya sa karera. Kundi ibabalik niya sa akin. Lintik ang mga nito, no? Yung mga kung magbigay ng halimbawa ito, no? Ay, nako, mga karera daw. Inubos niyo yung panahon na yan dyan. Ano ba yung punyetang PDR na sinasabi ninyo? Ano kinalaman yan dun sa prangkisa? Masyado niyong pinahaba yan. Di ko maintindihan kung ano gusto niyo magpasiklab. Tatakbo ka ba, senador? Hindi bagay sa'yo. Ba, mga kaibigan, dapat nga dyan, di ka na makabalik dyan Sa Kongreso, unang-una, party list ka lang Ang dapat sa inyong mga party list, kaya gumugulo yung Kongreso. Di ba dati na natin sinasabi na dapat yung party list na yan, alisin na yan Walang yaan na talaga yung party list mga kaibigan Yung mga politiko nga, di ba, pagka hindi na manalo sa regular election, yung ang tatakbuhan mo, congressman, regular congressman, district, hindi na manalo, o kaya sa lungsod, dating alkalde, hindi na manalo, magtatago yan sa party list. Tatakbo yung party list, magbabayad sila sa party list, kesa mamigay ng pera sa mga butante, ang
ang babayaran nila, yung party list, bibilin yung pwesto. Oh, mga kaibigan, di ba? Babayaran nila yan para manalo sila. Wala silang kahirap-hirap kasi napakadaling manalo sa party list eh. Kung accredited party list ka, napakadali lang yan. Hindi mo kailangang mag-ikot kung saan-saan. Makakuha ka lang ng 2% of the total votes cast. Congressman ka na nang walang kahirap-hirap. Ha? Eh samantalang sa regular, kailangan makuha mo yung majority ng boto sa isang district, di ba? Oh, mga kaibigan, at mamimigay ka ng pera, kamukha ng ginagawa ng maraming lukulukong congressman, di ba? Lukulukong kandidato. Oh, hindi pa sila nakakasiguro kung mananalo. Yung party list, sigurado ka na mananalo. Ang lalagyan mo, Comelec. Bibilin mo yung pwesto. Yung kung meron nagbebenta ng pwestong party list kasi pinahirapan na medyo hinihigpitan nila yung pag-a-accredit ng party list na kung walang bayad. May bayad yun. Hindi bayad sa gobyerno, suhol. 5 milyon para i-accredit nila ang isang party list. Party list lang yan si Marcoleta eh. Ang dapat sa party list, hindi naman, isipin ninyo kinukonsinte. Bakit? Kasi nagagamit sila sa botohan ng, yung divide, yung botohan sa mga desisyon sa Kongreso, sa Kamara. Pag divide the House, makakakuha na ng boto yung kung sino man yung kaalyado ng mga party list. Di ba? Dapat nga yan, non-voting yan sa Kongreso. Dapat hindi sila kasali sa mga botohan, sa mga pagpapasya. Kasi hindi naman sila regular congressman. Pero, tinatrato sila ngayon na congressman. Equal footing. Kung magkano pork barrel ng isang regular congressman, yun din ang pork barrel nila. At ang masama, kung ang party list nakakuha ng 3 nominee, naging nanalo kasi pag 2%, isa. Entitled sila hanggang 3 representante sa Kamara. Kapag nakakuha ng 2% of the total votes cast, isa ang papasok. Susunod, pag naka-4%, 2 na sila. Pagka 6%, 3 na sila. Sipin ninyo yun, walang kahirap-hirap, 3 magiging congressman. Ngayon, mga kaibigan, kaya yung ibang mga politikong basa na papel, yung mga trapo, basang-basa na sila, hindi naman halo-nalo, gumagamit yan ng party list. Hindi ho dapat sana magkaroon ng pantay na obligasyon yan Halimbawa, katulad nung sinasabi ni Marcoleta, hindi niya ako para makapagsinungaling Tinan mo. Kasi nagsinungaling siya nakita pala nung reporter ng ABS-CBN sa record ng Congress na ito si Marcoleta co-author pa sa pagkakaloob ng mga prangkisa na 50 taon. Bali, renewal. Ano ibig sabihin? 50 taon na yung nag-exist yung istasyon, pagkatapos, binigyan ulit ng prangkisa, siya ang co-sponsor yata o co-author, mga kaibigan, sa paggagawad ng prangkisa. Kasi dinideny ang sinasabi niya,
yun daw ABS-CBN, tinatakot niya eh. Hindi ko alam kung ano pakay niya, di ba? Sinasabi niya hanggang 50 years lang daw ang buhay ng prangkisa. Ano ibig sabihin? Hindi na pwedeng ma-renew. Pinasinungalingan nung reporter. Dahil ni-research ng reporter na siya ay kasama sa naggawad ng prangkisa sa ilang himpilan. Mga kaibigan, di nagsisinungaling siya, di ba? Pagkatapos, para makalusot siya, ang palusot niya, hindi ko alam yan na niya kasi wala naman akong pakialam dyan eh. Ang sa akin ako kinatawan ako ng urban poor eh. Yun na nga isa pang problema eh. Kaya dumami lalo mahirap eh. Dahil sa inyo eh. Puro kayo exploiter dyan sa Kongreso eh. Kumakatawang kayo sa OFW, wala naman kayo nagawang tulong. Kumakatawang kayo sa urban poor, lalong dumami yung mahirap. Mga kaibigan, isipin ninyo, nagsisinungaling siya. Dahil siya, pinalalabas niya, sumasali lang siya kapag involve yung sa mga legislation ang urban poor o kaya merong kinalaman sa welfare ng mga tawag mo rito, urban poor. Dapat nga ganun sana eh. Ano kang party list? Anong kalokohan niyang party list nyo? OFW eh. Pag OFW lang ang issue na kailangang pag-usapan sa Kongreso, doon lang kayo magpa-participate. At hindi kayo dapat kasali sa mga botohan na labas doon sa inyong mandate. Mandate nyo yun di ba? Kaya nga ginawa, ang linaw ng mandate nyo sectoral representation yan Ang ikakatawan mo mga marginalized sector. Hindi ba? Mga kaibigan, niloloko na tayo nitong Kongreso, puro kalokohan na yan Bakit kasali ka sa prangkisa? Di ba? Ano kinalaman ng urban poor sa prangkisa? Hindi naman prangkisa ng jeep yung pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan prangkisa ng istasyon. Ayan, ito ngayon ang pinag-uusapan nila, PDR, yung Philippine Depository Receipts. PDR, na ibinebenta ng ABS-CBN. Sabi ng Securities and Exchange Commission, it does not have any basis to say that media giant ABS-CBN violated its rules. Wala daw silang karapatan na magsabi kung may nilabag ang ABS-CBN sa pag-i-issue at pagbebenta ng PDR. Ayon mismo sa mataas na opisyal ng Securities and Exchange Commission. Hindi pa yun ang question Kaya nandun yung opisyal ng Securities and Exchange Commission sa investigation kanina sapagkat ang issue nga po may kinalaman sa corporation. Sa corporation law na ang nangangasiwa dyan ay ang Securities and Exchange Commission. Yan ang dumidinig ng mga dyan. Problema na may kaugnay sa corporations. Mga kaibigan. Kaya sila nandun sa investigasyon. Ano ibig sabihin nun? Wala pa rin kahit na ano sabihin mo, wala pa rin kaugnayan yun. Doon sa iginigiit nilang paglabag daw ng ABS-CBN sa mga batas sa prangkisa. Ibang istorya yan
Oh, mga kaibigan, Securities and Exchange Commission yan eh. May kinalaban sa paglabag sa corporation law. Dapat, di ba? Oh, pero hindi necessarily na ito ay makakaapekto doon sa investigasyon sa prangkisa kung may nalabag o hindi. Ibang istorya yun. Nakita na ninyo mga kaibigan ng mga anak ng si Boying Rimulya, lintik ang sip-sip nakinabang Mga kaibigan nakikinabang Di ba? Katulad nung pinakamalaking pogo dito sa Pilipinas, di ba? Ibinenta nila sa mga inchik yung Island Cove. Di ba yun ang pinakamalaking lungga ng mga inchik dito sa Pilipinas? Ang paniwala nga, yung mga balik-balik probinsya na yan na sinuspindi daw muna, kesyo ganito, kesyo ganon, talagang, dinidiscourage sa mga mamamayan dito sa Maynila sapagkat ang gusto nila, kontrolado na ito ng mga inchik. Alam niyo, pag nagkagera, yari na tayo. Madadamay tayo sa gera ng inchik at ng Amerika. Bakit ho? Ang daming inchik dito Gagawin nila, tiyak, kung ano yung ginawa nangyari sa panahon ng Hapon dito sa Pilipinas. Advance party nila yung mga yan. Di ba? Gagawin tayong hostage niya laban sa Amerikano. Hindi pa ba malinaw? Wala ba tayong mga mata? Wala ba tayong pakiramdam? Kailangan alam natin yan sapagkat napakamapanganib na para sa mga Pilipino ang mabuhay sa sariling bansa. Mga kaibigan, sipin mo, sila Dr. Jose Rizal, ang mga bayani natin, nagsipagbuwis ng kanilang buhay, alang-alang sa bansa upang lumaya tayo sa pananakop ng mga dayuhan. Anong klaseng mga leader meron tayo ngayon? Na ibinebentang tahasan, ibinebenta ang Pilipinas. Kumbaga sa babae, pinagagahasa ang Pilipinas. Saan tayo nakakita ng ganyan? Mga kaibigan, sipin mo, tayo na lang ang hindi, kumokontra. Ang gobyerno lang natin ngayon ang hindi kumokontra sa ginawang pananakop ng inchik dito sa mga teritoryo natin. Mabuti pa yung mga ibang bansa na katabi natin. Indonesia, Malaysia, Vietnam, mga kaibigan, kinikilala nila hindi lamang yung mga sinasabi nilang inaangkin din nilang lugar. Meron ding ibang lugar na inaangkin sila. Pero kinikilala nila ang ating kasarinlan doon sa mga teritoryo natin. At yun ang ipinakikipaglaban nila sapagkat meron ng desisyon na pumapabor sa Pilipinas. Alam nyo bakit nagalit ang Amerika ngayon doon sa China? Dahil yung meron ding ipinasang batas doon. Parang magkatulad, hindi ho ba? Hindi naman tayo inchik. Pero magkatulad itong horror bill at saka yung ipinasang batas sa Hong Kong. Di ba? Bawal na mga rally ron.
Kaya ang Amerika, ang sabi ni Trump, kukunin nila yung mga mamamayan doon. Ha? Kasi hindi na papayag ang mga taga Hong Kong. Aalis na lang sila ron. Yung British government, ganun din. Bakit? Ano ba naging dahilan dyan? Yung hindi pagkilala ng China sa kasunduan nang ibalik yan sa kanila ng British government. May kasunduan yan eh. Hindi nila pwedeng saklawan o pakialaman ang pamamahala sa China, sa Hong Kong. Pero pinakialaman nila, hindi nila ginalang. Mga walang yanga eh. Di ba? Kita ninyo sa Taiwan ngayon, merong isang mayor sa Taiwan na pro-China. Alam niyo ba yun? Natalo, ang tarantado. Dahil sa galit ng tao, dahil natuklasan siya ay, malapit sa China. Talo siya. Ngayon, ito, dito sa Hong Kong. Isipin mo, halos kamukha nung terror bill na yun, yung tenor. Bawal nang magsalita. Di ba kasi sa China, dahil sila'y communist country, bawal doon ang isa lang ang media ron. At yun ang nakikita na natin ngayon. Inuumpisahan na nila sa pamamagitan ng troll at sinasakop na ang mga himpilan ng radyo at telebisyon. Alin, yung ABS-CBN issue, kung papayag lang yung mga Lopez na ibenta yan, bibili na yan eh. Inchik ang bibili niyan. Mga kaibigan, lahat dito, bibili na. So kung ano yung batas, patakaran, na ipinatutupad nila sa China at ipatutupad na nila sa Hong Kong, yan din ang ipapatupad dito sa ating bansa.